إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapukop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man Kanyang gabayan, ito ang tunay na nagabayan. At sino man Kanyang iligaw, ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangaral sa kanyang ummah, tupad sa kanyang tungkulin, at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang huling hininga. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili ng katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay ng Islam ay natatangi kung iahambing sa iba pang mga relihiyon na pawang mga inimbento lamang ng mga tao. Ang mga Muslim, alhamdulillah, sa kanilang relihiyon, ito ay kanilang isinasabuhay ayon sa athar, ayon sa bakas ng nauna sa kanila. Lalong-lalo na ang naunang henerasyon ng mga Muslim na siyang hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang mapagtagumpay ang relihiyon na ito. Silang hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kasama ng propeta. Sila na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging pinakamainam sa umma na ito, sa puso, sa salita at sa gawa. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanila, Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon ng mga tao ay ang aking henerasyon. At tinutukoy dito ay ang henerasyon ng mga sahaba radhiyallahu anhum. At pagkatapos ay yung mga sumunod sa kanila, mga tabi'in, mga tao na inabutan nila ang mga sahaba. At pagkatapos nila ay yung mga tabi'ut tabi'in, mga tao na naabutan nila ang mga sumunod na henerasyon sa mga sahaba. Tatlong henerasyon ng pinakamainam na mga tao at syempre pinakamainam nga sa kanila ang mga sahaba na tungkol sa kanila isinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilang paliwanag sa hadith na ito. Na sinabi niya, man kana mustannan falyastanna biman kadmat. Sino man ang nagnais na kumuha ng huwaran ng kanyang magiging halimbawa, ng kanyang magiging modelo, ng kanyang magiging mabuting ehemplo, ay kunin niya yung mga namatay na. At ito ay isang babala na nanggaling mula sa mga scholar dahil maaring ang tao ay kukuha sa kanyang kapwa-tao na nabubuhay pa. Gagawin niya itong idolo at makakita siya sa tao na ito ng mga kapintasan na ito ay magiging fitna sa kanya. Na siya ay mag-iisip paano niyang kinuha ang tao na ito bilang kanyang huwaran, samantalang nagkakasala pala, samantalang hindi pala perpekto. Subalit kung ang tao ay namatay na, insyaallah, ang tanging maaalala na lamang natin sa kanya ay ang kanyang mga kabutihan at syempre wala na siyang pagkakataon pa na magkakamali. At sa mga namatay na maari nating kunin bilang mga huwaran, hindi tayo kukuha basta-basta ng huwaran mula sa mga bayani, mula sa mga sikat na tao, mula sa mga politiko at sino man. Bagkus ang kukunin natin ay yaong mga tao lamang na matutuwid, lalong-lalo na ang henerasyon ng mga sahaba radhiyallahu anhum.
Yun nga sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitnah. Ang buhay na ating gagawing huwaran ay hindi magiging ligtas mula sa fitna o pagkakamali. Pero yun nga, ang kukunin nating mga namatay na mga huwaran, ulaika ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadihil ummah. Sila ang pinakamainam sa umma ni ito. Abarraha kuluban. Sila ang pinakamatuwid ng kanilang mga puso. A'maquha ilman. Sila ang pinakamalalim ang kanilang kaalaman. Silang pinakadalisay ang kanilang puso dahil si Allah mismo ang naghirang sa kanila na maging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa mga tao, sino pa ba ang ihirangin ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging kapiling ng pinakamainam na tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban pa doon sa pinakamaiinam din na mga tao. At ganyan nga sila ang pinakamalalim daw ang kaalaman dahil tunay nga ang mga sahaba radiyallahu anhum nasaksihan nila ang bawat pagdating ng wahi. Nasaksihan nila ang mga dahilan kung bakit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay, kung bakit ipinangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang bagay, at sila sa ganitong kaalaman ay hindi mapapantayan, alhamdulillah. Ganyan din sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, wa qallaha takallufan. Ang mga sahaba radiyallahu anhum, sila ang pinakakaunti ang takalluf. Ang takalluf, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay maunawaan sa ilang mga bagay na sa pamagitan ng pagtingin natin sa konteksto nito ay maunawaan natin anong sinasabi rito ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na mga sahaba daw ang pinakakaunti ang takalluf. Takalluf, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa kahulugan na pagmamalabis. Takalluf sa kahulugan ng pagpapanggap. Takalluf sa kahulugan ng pagkukulang sa relihiyon, na ang tao na ito ay maaring ang nakakagawa ng pagmamalabis at pagkukulang na hindi siya nagiging makatuwiran sa kanyang pagsasabuhay sa relihiyon katulad ng mga sahaba radiyallahu anhum. At ang takalluf na ito, maaring pinakamainam na paraan na maisalin ito ang mga sahaba radiyallahu anhum, sila ang pinakakaunti ang kababawan. Hindi sila mapagmahal sa dunya, hindi sila mapagmahal sa pagpapasikat, hindi sila mapagmahal na makilala na sila ay mga taong banal. Bagkus sila ay makatotohanan, makatuwiran sa pag-unawa sa mga dalil at sa pagsasabuhay sa mga dalil dahil sila mismo ay nakasaksi kung paanong bumababa ang mga dalil. Alhamdulillah. Kalugdan nawa silang lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Silang akhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Silang mga hinirang ni Allah, pinili ni Allah sa dinami-dami ng mga tao. Sila ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging kasama ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo na mga mutakallifin, hindi tayo na mga mabababaw, hindi tayo na mga mapagmalabis, hindi tayo na mga mapagpanggap, hindi tayo na mga tao na hindi tapat sa umma na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakainam ng sinabi na ito ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, dahil kung nais nating tuusin ang ating mga sarili, tuusin natin ang ating mga sarili sa pamagitan ng mga salita na ito. Ihahambing natin palagi ang ating mga sarili sa gold standard, ang pinakamainam na mga tao. Kung hindi man natin maihahambing ang ating mga sarili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay propeta, ihahambing natin ang ating mga sarili sa kanyang mga sahaba na pangkaraniwang mga tao radiyallahu anhum. Silang mga tao, alhamdulillah, na sa ating pag-aaral sa kanilang mga talambuhay, sila ay katulad lamang natin na pangkaraniwang mga tao na mayroong mga suliranin, mayroong mga kinakaharap na mga problemang pinansyal, problemang emosyonal, problema sa pamilya at iba't iba pang mga suliranin, subalit sila sa kabila ng ito ay nagtatagumpay sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay nagdulot na maging karapat-dapat. Sila ay naging karapat-dapat sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga, sila ay hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali ikamati dinihi, at upang maitaguyod at magtagumpay ang relihiyon na ito. Fa'rifu lahum fadlahum. Kaya, kayong mga tao, alamin ninyo, kilalanin ninyo ang kanilang kainaman. Kilalanin ninyo ang kanilang kainaman nang sa gayon ay tutularan natin ang mga tao na ito. At napakainam nga nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil tunay nga, ng tao ay naiimpluwensyahan ng sino mang nasa kanyang paligid. At kapag tayo ay napapaligiran ng masasamang tao,
na sumusubok sa ating pananampalataya, nagiging matigas nga rin ang ating mga puso. Kaya kung tayo ay titingin sa talambuhay ng mga sahaba radhiyallahu anhum, sa talambuhay ng mga mararangal na mga sahaba, matatapang, subalit sila ay nananatiling mga mapagpakumbaba at tama nga na inilarawan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na malulupit sa mga hindi mananampalataya, subalit sila ay mahabagin sa kanilang kapwa mananampalataya. Na kaya nga, makita man natin ang kabaligtaran ng katangian nito sa sino mang nagpapakilalang Muslim, alamin ninyo ng tao na yaon ay mas malapit sa pagiging munafik kaysa sa pagiging mananampalataya. Kaya hindi sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, wabtaguhum ala atarihim. Kilalanin ninyo sila sa kanilang mga kainaman at hangarin ninyo na masundan ang kanilang mga bakas. Pinakamainam na mga bakas na masusunod natin. Hindi ang bakas ng mga bayani, hindi ang bakas ng mga basketball player, hindi ang bakas ng mga artista o sino pa mang tao na inimbento lamang ng mga tao sa mga nobela at sa mga kwento. Sila ang ating tutularan insyaallah. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. At sikapin natin na maisakatuparan ang kanilang mga ugali at ang kanilang mga paraan ng pamumuhay. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Dahil sila alhamdulillah hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay, sila ay nasa matuwid na landas. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga pinakamainam na naiwan sa atin ng mga sahaba at ang sumunod pang henerasyon ng naunang mga Muslim ay ang pagkakalahad sa atin ng Quran, ng sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ilan sa mahalaga nating naririnig mula sa kanila ng mga sawikain katulad ng nabanggit tungkol kay Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kabilang sa mga may inam na malaman natin mula sa mga sinabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum ay ang kanilang sinasabi tungkol sa kaalaman. Kaalaman na kanilang pinagsumikapan, kaalaman na kanilang pinanghawakan, kaalaman na kanilang pinanindigan. Dahil tunay nga na walang saysay ang pagiging Muslim ng sinuman kung hindi ito nakaugat sa kaalaman. Ang ating pananampalataya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay marapat na nakapundasyon sa kaalaman. Ang ating mga gawaing pagsamba ay dapat nakapundasyon sa kaalaman. Walang sino man ang maaaring mag-aangkin ng kabanalan, liban na lamang na ito ay marapat na nataglay niya, nakamit niya sa pamagitan ng pag-aaral. Hindi maaring ang tao ay mag-aangkin na matibay ang kanyang pananampalataya na siya naman ay salat sa kaalaman. Kaya sinabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum, la hisba kattawadu'i wala syarafa kal ilm. Wala raw mataas na posisyon na makakamit ng tao na katulad ng pagpapakumbaba at walang anumang uri ng karangalan ang mas matindi pa kaysa sa karangalan na idudulot ng kaalaman. At totoo nga ito. Dahil sino mang tao na nagmamalaki, ang kanyang pagmamalaki na ito ay maaring dulot ng kanyang kibir. At ang kibir, ayon nga sa binabanggit sa mga hadith, ito ay batarul haqqi bagamtun nas. Ito ay pagtakwil sa katotohanan o pagmamaliit sa mga tao. Na dito nga, ang parehong bagay na ito, ang pagpapakumbaba at kaalaman, ay magdudulot na mawala sa kanya ang kibir na ito at makakamit niya ang tunay na karangalan sa pamagitan ng dalawang ito. Alhamdulillah. Gayun din, sinabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum, talatatu umurin tazidu almar'a ijlalan. Hindi lamang ang kalalakihan ang pinag-iwanan ng mga sahaba radhiyallahu anhum ng kanilang mga payo, ang mga kababaihan din, lalong-lalo na mga kababaihan na silang mga ilaw ng mga tahanan, na silang mga unang guro para sa kanilang mga anak. Kaya nga, mainam na magiging matuwid muna ang mga magulang bago pa sila aasa na magiging matuwid din ang kanilang mga anak. Liban na lamang sa mga pagkakataon na ang mga anak ay magiging pagsubok para sa mga magulang o kaya mangyayari din naman na
magkakaroon ang magulang na hindi matuwid ng matutuwid na mga anak. Depende sa kung ano ay tinakda ni Allah. 3 payo nila na marapat lamang nadagdagan ng sino man sa mga kababaihan. Al-adabu wal ilmu wal khuluqul hasan. Sinasabi nila na marapat para sa babae na magdagdag siya, hindi sa pagpapaganda, hindi sa alahas, hindi sa pagpapabango o pagpapaganda ng kanyang damit. Ang daragdagan niya ay ang kanyang mabuting asal, lalong-lalo na yung mga asal na may kinalaman sa reliyong ito. Anong gagawin tuwing ng kakain, tuwing ng matutulog, tuwing ng maliligo, iba't iba pang mga gawain. Gayun din dadagdagan niya ang kanyang kaalaman at syempre ang kanyang magandang asal patungo sa kanyang kapwa. Alhamdulillah. At panghuli, sa maibabahagi natin na iniulat mula sa mga sahaba radhiyallahu anhum, sinabi nila tungkol sa kaalaman, kullu ina'in yadiku bima ju'ila fihi illa wi'a'al ilm fa innahu yattasi'u. Ang bawat sisidlan daw ay sumisikip tuwing ito ay nilalagyan ng mga bagay-bagay. Ang lalagyan ng tubig ay napupuno, ang kaldero ay napupuno ng pagkain o ng kanin. Subalit ang ating kaalaman, inshallah, gaano man karami ang kaalaman na ilalagay natin, inshallah, sa ating mga utak, sa ating pag-iisip, sa ating mga puso, hindi ito mapupuno. Bagkus ito ay lumalawak upang makatanggap pa ng karagdagan pang mga kaalaman. Alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ninanais natin na magtagumpay sa dunya, panghawakan natin ang sinasabi ng mga scholar, ma yuslihu akhir hadihil umma illa ma aslaha awwalaha. Hindi maisasaayos ang huling bahagi ng umma na ito, liban na lamang sa pamagitan ng kung ano ang nagsaayos sa nauna sa umma na ito. At ang nauna sa umma na ito, mga sahaba, ang nagsaayos sa kanila ay ang kaalaman at iba't iba pang mga katangian nila na binanggit ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na pwede nating makamit inshallah, at pag sumikapan na makamit, nang sa gayon tayo ay magiging matagumpay sa buhay sa mundo at sa kabilang buhay.